Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Happy New Year po sa inyong lahat at manigong bagong taon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo, mga ginigiliw. Ano nga ba ang layunin ng pangangaral ni Juan at kanyang pagbabautismo, mga ginigiliw? Alam nyo, bago po natin umpisahan at himay-himayin ang mga salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Alam nyo, mga ginigiliw, walang silbi ang mga narating natin, ang mga natapos natin, ang mga napag-aralan natin, yung kayamanan natin, gaano man kataas ang napag-aralan natin, doctorate man yan, abogado man yan, inhinyero ka man, CPA ka man, ano man ang pinakamataas na antas, na aral, ang natapos natin, mga ginigiliw. Kung wala sa atin, hindi tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Walang silbi ang lahat ng ito, sapagkat ang lahat ng ito ay pansarili lamang natin. Di ba? Opo, bakit pansarili natin? Sinasabi ko po ito. Dahil ang mga tao, ginagamit din nila ang kanilang mga natapos, yung kanilang mga career, yung kanilang mga accomplishment sa buhay, upang magyabang. Gusto nila, napaparangalan sila palagi sa mga tao, na itataas palagi ang kanilang pangalan. Gusto nilang nare-recognize sila, gusto nila ng fame, gusto nila ng recognition, appetite of ego. Yun po ang mga tao. Kaya alam nyo, kung minsan ang lahat ng ito yung mga natapos natin, kahit kaano man yan natapos, walang silbihan sa Panginoon. Opo. Bakit po? Kasi pansarili lamang nating interes yun eh. Kaya nga dapat lahat ng accomplishment po natin sa buhay, mga ginigiliw, lahat yung natapos natin, lahat ng ito, dapat ang Diyos lamang ang napaparangalan. Opo. Kahit konting pinakamaliit na bagay na nagawa natin, na-accomplish natin, do it all for the glory of God. Diba? Pero anong sinasabi ng tao? Ay, alam mo yan, nagawa ko yan dahil sa akin, dahil sa aking talino, dahil sa aking natapos. Ako ang may akda dyan, ako ang author dyan, puro sarili lang nila ang gusto nilang kilalanin, mga ginigiliw. Alam niyo ang sabi ng Panginoon, kung natatandaan niyo po yung mga pinapangaral ko po sa inyo, kahit pinakamaliit lang na bagay, no? Whether you eat or drink, yung pag-inom lang, no? Pag-inom at pagkain, no? Or whatever you do it all for the glory of God. Nag-glorify ba ang ating Panginoon sa ginagawa natin kahit napakaliit na bagay? Opo. Siya ba ang naluluwalhati o tayo? Gusto nating itaas yung sarili natin. Diba? Tinataas natin palagi yung sarili natin dahil sa ating mga natapos. Alam niyo mga ginigiliw, ang lahat ng ito, yan ay unmerited favor lamang sa atin ng Panginoon. Grasya lamang yan sa atin ng Panginoon. Opo.
That is only a grace from God. Opo. Yung kayamanan natin, yung bahay natin na pinagmamalaki natin, pinagmamayabang natin, yung natapos natin, yung doctorate natin, ano pa? Ano mang natapos yan? Lahat ng yan, pabor lang sa atin yan ng Panginoon. Unmerited favor lang yan. Grasya lang yan ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo binigyan ng abilidad ng Diyos, sino bang nagbigay ng talino at abilidad natin? Ang Panginoon. Kaya dapat nating kilalanin. Dapat lahat ng accomplishment natin, ang Diyos lang ang naitataas. Yung natapos natin, yung kung anong meron sa atin. Opo, sakyan, bahay, natapos ko, may bahay ako. Yun ang dapat ang sabihin natin. Lahat ng yan, pinahiram lang yan sa akin ng Panginoon. Unmerited favor lang yan ng Panginoon. Grasya lang yan ng Panginoon sa akin. Opo, yung sasakyan na yan, lahat ng ng meron sa akin, lahat yan pagmamay-ari ng Diyos. Wala tayong pagmamay-ari. Dapat yun, dapat ang sasabihin natin. Pero kung sinasabi natin, ay, wala yung, yan, diskarte ko yan. Puro diskarte ang sinasabi natin. Galing yan sa akin. Nag-aral ako ng mabuti, kaya na-acquire ko ang lahat ng yan. Alam nyo kung ganun ang laman ng kaisipan natin, takbo ng isip natin, no? We are now practicing the Lordship of God. Pinapractice na natin yung pagka-Diyos ng Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Alam mo, yung nakikita mo, yung lupain na yan, kung ano yung maabot ng mata mo, pagmamay-ari ko yan. You are now practicing the Lordship of God. Wala tayong pag-aari. Lahat ng yan, pahiram lamang yan sa atin ng Panginoon, di ba? Ipinahiram lamang niyang mayan. We are just a caretaker of it. Steward lang po tayo. Yung mga natapos natin, lahat ng yan, hiram lang yan. Mga ginigiliw. Yung kayamanan na yan, hiram lahat yan. Kasi kung ganun ang laman ng kaisipan natin, na tinitignan natin yung sarili natin na mataas, mayaman, matapobre. Alam nyo, wala na tayong katulad. Pagkakaiba sa mga Pariseo, wala na tayong pagkakaiba sa mga dalubhasa sa kautusan, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Opo, self-righteous sila. Wala nang nakakaabot sa kanilang pamantayan. Lahat na lang ng pagtingin nila sa tao, makasalanan, marumi. Ang alam lang nila na matuwid, sila na lang. Dahil sila ang pinili ng Diyos, sila ang bayan ng Diyos. Diba? Yun na lang pagtingin nila. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Diba? Opo. Minaliit niya yung alam ng mga dalubhasa sa kautusan na ang alam nila. Sila ang pinili ng Diyos. Alam nyo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa isang dalubhasa sa kautusan na lumapit sa kanya na ang tingin niya, sila lamang ang pinili ng Diyos. Ang sabi niya kay Nicodemus, gayon na lamang ang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Hindi niya sinabi na, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa inyo na Hudyo, na Israelita. Hindi po. Ang sinabi ng Diyos, ng kapahayagan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Opo, lahat ng, kaya, alam nyo kasi yung mga tagapagturo ng kautusan na ito, yung mga pari na ito, mga ginigiliw, nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, mga ginigiliw, no? Alam mo, pag mahirap ka daw, no? Pag mahirap ka, alam mo, pag sinasabi nila,
Pag mahirap daw ang isang tao, ibig sabihin, sinusumpa ka ng Diyos. Opo, malayo daw ang presensya ng Diyos sa inyo. Sa atin na mahihirap. Pag mayaman ka daw, ibig sabihin, malapit ang Diyos sa'yo dahil blinebless ka niya. Gayon ang set-up kaisipan ng mga tagapagturo ng mga kautusan na ito, ng mga pari na ito, mga ginigiliw. Opo. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 4? Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor na walang inaasahan kundi ang Diyos. Opo. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi na blessed are the rich, the wealthy. Hindi po. Walang silbi ang lahat ng kayamanan. Walang silbi ang lahat ng narating natin kung sarili lang naman natin ang itinataas natin. Hindi na parangalan ang Diyos. Hindi niyo ba alam, mga ginigiliw, na pag pinapractice natin, na itinataas yung sarili natin, yung narating natin, yung natapos natin, we are practicing the Lordship of God. Hindi nyo ba alam yan? Yan ay isang pinakamatinding kasalanan sa Diyos. Dahil yung karangalan na yan, na dapat para sa Diyos, kinukuha mo yung karangalan na yan, yung glory ni Lord. Na sabi niya, dapat siya lang ang do it all for the glory of God. Pero ang tao, they are, agbibisinda, recognition, appetite of ego, they want fame, they want recognition. Gusto nila nakikilala sila sa kanilang lugar, sa kanilang bayan. Gusto nilang naitataas yung kanilang sarili. Opo. Yan ay isang pinakamatinding kasalanan sa Diyos. Opo. Kasi hindi mo pinarangalan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng karunungan, ng abilidad. Opo. Sa Kanya lamang lahat ng ito. Yung natapos natin. Napakasimple na nga. Yung pag-inom at pagkain lang, dapat napaparangalan ng Panginoon. How much more yung mga ginagawa nating iba. Opo. Lahat na lang sinasabi natin, ay, ako ang kwan dyan. Ako ang author dyan. Ako ang kwan dyan. Hindi. Dapat ang sabihin natin, do it all for the glory of God. Ang lahat ng ito, yung natapos ko, Panginoon, yung mga meron sa akin, pag-aari niyo po. Opo, sa akin po. Ang lahat ng sa amin, nung nalaman ko ang katotohanan, wala pala akong pag-aari dito. Wala po. Ang lahat, pag-aari po ng Diyos. Mga ginigiliw. Opo. Siya po ang nagbigay sa atin ng abilidad, kakayanan, para makuha po natin ang mga bagay-bagay na ito. Pero ang tao, sobra ng pagyayabang ng tao. Alam nyo, ang pinakakwan na yung platform na ginagamit ng tao ngayon para magyabang, yung social media. Opo. Makikita mo yung kahit donasyon ng ibang tao ginagamit nila. Pinapasa rin nila. Pinapakita nila sa tao na binibigay nila yung mga donasyon na ito. Pinipicturan pa nila yung sarili nila. Yun ay isang simpleng pagyayabang. Hindi naman sa'yo galing yun eh. Galing naman yun sa mga tao. Bakit mo pa kailangang magpa-picture? Bakit kailangan mo pang i-focus yung camera sa pagbibigay ng mga donasyon na ito? Hindi naman galing sa'yo. Hindi mo naman pinaghirapan yun. Opo. We are defeating the purpose of God. We are now defeating the purpose of God sa Kanyang salita. Opo. Kasi kung ginagawa natin yun, kahit galing pa sa atin yun, tumutulong tayo sa ating mga kapwa. Opo, tumutulong tayo. Pero may camera naman. So kung in-appreciate na tayo ng ibang tao, ibig sabihin, we have already received the reward from those people. From that people na, wow, tumutulong. Pinapakita mo, nagyayabang ka na. Opo. That is one way of pride, pagyayabang, pagtataas ng sarili, mga ginigiliw.
Opo. Kaya nga sabi niya po, dapat walang nakakaalam yung pagtulong natin. Even the closest friend, even yung kaliwang kamay, dapat hindi niya alam ang ginagawa ng kanang kamay. Ibig sabihin, we should do it secretly. Huwag natin ipagyabang yung hindi naman sa atin. O, kayabangan yan. Opo. Oh, how much more na nabibigyan tayo ng Panginoon ng mas malaking bagay. Di mas karong magyayabang naman tayo. Di ba? Kaya ginagamit na ng tao ang cellphone para magyabang. Opo. Ipakita yung mga natapos nila. Opo. Hindi naman nag-glorify si God. And that is a sin. Kasalanan yan sa Diyos. Opo. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ito upang pagyamanin natin at upang ibahagi po natin sa kapwa natin. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, sinasabi mo, Lord, ang dami ko ng pera, mataas na yung napag-aralan ko, meron na sa akin ang lahat ng bagay. Pinepray mo, nagpre-pray ka kay Lord. Pero hindi mo naman sineshare. Alam mo, magiging blessing lamang ang isang bagay. Magiging blessing lamang ito pag binabahagi po natin. Sineshare po natin sa ating kapwa. Yung expertise natin, yung kagalingan natin, babahagi natin. And that is a blessing. A blessing can only be a blessing when it is being shared. Kung ibinabahagi po natin yan sa ating mga kapwa, mga ginigiliw. Pero kung sinasarili natin yan, hindi po yan blessing. Opo, pagyayabang lamang yan. Opo. Lalong-lalo na pag may marka, may nalalagyan mo yung pangalan mo, yung mga binibigay mo, wala. Yan ay isang klase ng pagyayabang. Opo. Hindi mo na kailangang sulatan pa yung ibibigay mo. Politiko ka kung ganon. Hindi ka lingkod ng Panginoon. Opo. Kasi ang nagbibigay, mga ginigiliw, no? Kung ikaw ay nagbibigay, no? Nagbibigay ka because you love God. Hindi mo sinasabi nga, magbibigay ako dahil mahal ko ang kapwa ko. Hindi. Lord, binibigyan ko, nag-share ako sa kapwa ko because I love you. Yun. Ang tama. Paano mo sabihin na mahal mo ang Diyos kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Diba? Opo. Hypocrisy. No? Ganun po ka-ipokrita ang tao. Mga ginigiliw. No? Kaya, alam niyo mga ginigiliw, no? Dapat, no, lahat ng ginagawa po natin, dapat napaparangalan po ang Diyos. Siya lamang ang naitataas. Lahat ng tagumpay natin, accomplishment natin, yung meron sa atin, Lord, pagmamay-ari mo ang lahat ng ito. Yung meron sa atin, share natin. Kasi hindi blessing yan kung hindi natin kayang i-share. Oh, a blessing can only be a blessing unless it is shared. Opo. Yun po. Kaya nga, alam nyo, ang may nagtanong po kay Mother Teresa, no? Alam nyo kung ano ang tanong nila? Ano ba yung tinanong nila kung ano ang ibig sabihin ng love? Mother Teresa, what is love? Sabi po nila. Alam mo ang sinabi ni Mother Teresa? What is love? Share your bread to others. That is love. Yung sineshare mo yung pagkain mo sa iba. And that is a blessing. Hindi pwedeng blessing yan kung sinasarili mo lang. Nagyayabang ka. Ang daming taong gano'n, no? Simpleng pagyayabang, yung pinipicture mo yung mga accomplishment mo. Pero hindi naman napaparangalan ng Panginoon. Kaya nga, yung social media ngayon, yun ang ginagamit ng tao upang magyabang. Yung isang hypocrite din, nilike din niya, hinart din niya, na sa pag-aakala niya na pagdating ng panahon, pag mag-share din siya, i-heart mo din. Opo. Ganun ang tao.
Pero kung binabasa niyo po ang salita ng Panginoon, makikita niyo po that we are defeating the purpose of God. Kinakalaban natin ang layunin ng Panginoon. Oo. Ang dami po. Mostly na gumagawa nito yung mga mayayaman. Oo. Yung matataas ang pinag-aralan nila. Kaya, iminumuhungkahi ko po palagi sa mga sineshare ko po, mga ginigiliw, na basahin natin ang salita ng Panginoon. Basahin po natin yung Bible natin. Opo. Kasi sa Biblia na ito, mga ginigiliw, sa Bible na ito, alam mo, pag sinimulan mong basahin dito, ma-expose lahat yung ginagawa natin na kasalanan araw-araw. Kahit pinakamaliit na kasalanan na ginagawa po natin sa araw-araw, mga ginigiliw. Sinasabi niya dito, huwag mong sabihin na pag binabasa mo yung ginagawa mo na kamalian, katarantaduhan, ay, hindi sa akin yan. Para sa kumpare ko yan. Para sa tamang-tama ang salitang ito ng Panginoon. Ibabasa ko nga ito sa kumpare ko. Hindi. Once na sinimulan mo ng basahin ng salita ng Panginoon, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung pagkakamali mo sa buhay mo. Kaya pinapabasa ng Panginoon yung mga bagay na yun dahil masyadong mataas ang pagtingin mo sa sarili mo. Opo. Oo. Katulad ng halimbawa, ipinabasa ng Panginoon na yung ginawa ni Judas. Di ba? Yung binetray niya ang Panginoong Jesucristo. Yung binetray niya po. Ay, si Judas, binetray niya si Jesus Christ. Kung yun ang pinapabasa ng Panginoon, mga ginigiliw, ibig sabihin, meron siyang mensahe sa'yo. Ikaw ang nagbe-betray sa kanya. Kasi natapos na yun. Opo, natapos ng ginawa ni Judas yun. Pinapabasa yun ng Panginoon sa'yo dahil binebetray mo. Ikaw mismo ang nagbe-betray sa kanya. Paano, pastor? Paano ko ba binebetray ang ating Panginoong Jesucristo? Baka iba na yung Diyos mo. Yan na isang pagbetray sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yung Diyos mo na yung sarili mo. Yung tinataas mo na yung sarili mo. Diba? Diyos mo na yung kayamanan mo. Yun na. That is one way of betrayal to Jesus Christ. Yun ay isang klase ng pagbebetray po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung pinapabasa ng Panginoon yung mga bagay-bagay na ito, ibig sabihin, may mensahe sa atin ng Panginoon na dapat nating ayusin sa buhay natin. Diba? Opo, mga ginigiliw. So I hope, mamayang hapon ko na lang po ibabahagi, yung ang pangangaral at pagbabautismo ni Juan. Kasi nagsimula na po tayo sa isang kapayagan ng Panginoon, mga ginigiliw, na ito po ay na huwag nating tignan yung sarili natin na mataas. Dapat palagi tayong nagpapakumbaba, mga ginigiliw. The way to go up is to go down. Diba? Oo. Kung gusto mong ibantayog ka ng Panginoon, go down, magpakumbaba ka. Oo, walang natatalo sa pagpapakumbaba. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo, ipinakita niya yung halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Opo. And yet, He is God. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa kanyang Aba. Even, He has an equal authority with the Lord, with God. Hindi niya ipinantay yung sarili ng ating Panginoong Jesucristo. Even He has an equal authority with His Father. Opo. Makikita natin na ang Panginoong Jesucristo, ipinapakita niya that He has a unique relationship with His Father. Opo. Ipinakita niya, ipinamalas niya yung totoong kahulugan ng pagpapakumbaba kahit siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ano yung halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo?
Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga lagat. He portrayed how to be humble. Hinugasan niya, nilinisan niya ang mga paa ng mga lagad na ito. Ito ay isang pagpapakita ng humility, humbleness. Diba? Opo. Kaya huwag natin tingnan yung sarili natin na mataas. The way to go up is to go down. Diba? Opo, dapat tignan natin. Kahit mahirap yan, alam nyo, ang isang tao na nagpapakumbaba, you always think of others na sila ay nakakahigit sa'yo. Yun po. Oo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, if you want to become a servant, sabi niya po, dapat servant tayo. Huwag tayong maging obispo. Walang posisyon yun ay sinabi lamang ni Pablo. Anong sinabi sa atin ng Panginoon? Meron ba siyang sinabi sa atin na posisyon? Wala po. Alam niyo ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa atin? You should be a servant of the servant. Yun, hindi niya sinabi na ikaw ay magiging mataas. Hindi po. Dapat magiging lingkod tayo sa mga lingkod natin. Hindi natin tignan yung sarili natin na mataas. Yun na isang klase ng pagyayabang. Po, pasensya na po kayo. Dahil nangyayari po talaga ito. Po, nangyayari po. Masyadong mataas ang pagtingin ng mga tao sa kanilang sarili. Nangyayari rin mismo ito sa iglesia. Opo. Yung mga tinatangkilik na nila yung kanilang sariling pangalan. Yung position na nila sa iglesia. Hindi po. Opo. Ang sabi po ng Panginoon, hindi niya sinabi yung mga ganun na position. Isa lang po. Inuulit ko po. Ito ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. You should be a servant of the servant. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, bumaba siya mula sa kaharian ng kanyang Ama upang ipakita niya ang pagiging servant. Diba? Imagine that, no? Imagine, no? Siya ang lumikha ng langit at lupa, the maker and creator of the heavens and the earth. Pero, ipinanganak siya sa isang sabsaban. Opo. You see how humble, no? Kung paano pinakita ng Panginoon yung humility, the humbleness. Opo. Tayo pa kaya na marumi, makasalanan. Maraming salamat po. I hope you are being inspired sa mga salitang ito ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. God bless po. I love you with the love of the Lord. Salamat po.